So yun na nga mga idol, ito na yung ating test. So actually second try. So kahapon sinubukan ko na ito, Astro 18 lang yung gamit natin. So ulitin ko lang ngayon para madagdagan natin ng iba't ibang pellet. Then nadagdagan na rin natin yung ating feedback regarding dito sa Tupa PCP bullpup. So ito mga idol is 22 caliber Tupa PCP. At yung ginawa natin dito dun sa pagbaklas natin mga idol, binabaan natin yung reg output. So tinignan ko, pinihit ko lang yun mga idol ng parang mga binawasan ko lang ng 1/4 turn yung aking reg output. So parang ganyan, ewan ko, hindi ko pa ma-estimate. Then lilinisan din natin yung ating chamber. Kasi nga doon sa video nito yung nakita nyo mga idol, merong rebaba talaga siya doon sa chamber. And kahit ilawan nyo ng flashlight, makikita nyo yun mga idol. So linihan natin, lininis natin yung tingnan natin kung magbabago yung performance niya mga idol, or gaganda, or mag-i-stay siya dun sa kanyang performance. So anyways, yung susubukan natin ngayon, nag-request din mga idol sa iba't ibang pellets. So meron tayo dito yung Tupa pellets, meron tayong H&N, meron tayong JST na halong cut ko, and meron tayong 19 grain na PSP pellet and Astro 18. So ito meron ko dito, dami kong pellet eh. So hindi na to kaya, JSB na 25 way. So anyways, ito na lang, try natin kung alin yung mag-grouping sa kanya or gaganda pa. Then naka-open din tayo dito sa chrono para makita din natin yung ating velocity. So kahapon naglaro siya mga idol, napakaganda. 7 feet per second yung difference niya mga idol sa 18 shots. Then 2.7 standard deviation niya. So goods na yung para sa hunting unit. So tumatama din tayo kahapon ng 100 na Yakult. Hindi lang consistently kasi ganito yung hangin mga idol, malakas yung hangin pero nandun tayo. So kung gusto niyo yung panoorin, pwede ko rin yun i-upload mga idol, ilabas mga idol, na edit ko na siya actually kasi gusto ko lang dagdagan. So ayan mga idol, so anyways dito mga idol meron tayong parating, gawa ng sabi ko dati yung gauge dito. So lagayan ng gauge, so makikita nyo ulit yan sa video kung paano natin kakalikutin yan. Then siguro kakalikutin na rin natin at the same time mga idol yung ating valve string and yung ating hammer string. So kakargahan natin to ng medyo malakas na klaseng hammer string kung hindi natin papalitan yung ating valve string. So napansin ko dito mga idol sa hammer string, napakahaba niya para may adjust mo pa siya mga idol. So parang tukod na tukod yung ating hammer spring para i-adjust mo pa ng mataas o ipasok mo pa siya. So na-test ko dito kahapon, i-share ko na lang kahit hindi ko na ulitin yan. Counting galaw ko lang dito mga idol sa hammer tension ko is tumataas yung output ko. So hindi siya nakakaubos ng full 1 turn or 1 revolution, babagsak na yung aking velocity. So ibig sabihin nare-reach natin agad yung plateau. So medyo mahaba siguro yung hammer spring niya. So pwede natin yan eksperimentohan at palitan natin mga idol yung ating hammer spring na medyo saktong-sakto lang mga idol ng apak. So gusto ko na hammer spring, yung pag linagay ko ito na ganitong pantay, yung hammer spring ko po is wala pa pong tension. So wala pang tension, parang touching lang siya dun sa metal hammer and yung ating adjuster. So parang gusto ko gano'n lang para makita natin kung mag-play siya ng maganda. So pwede natin subukan yan mga idol, pero para alam ko, para malagay natin yun mga idol, yung outside diameter ng spring guide nito sa likod, babawasan natin yun para kumasya yung spring na gagamitin natin. So anyways, madali lang naman yan mga idol sa mga alam ko na, sa mga magagaling dyan magkalikot, madali lang yan. So ngayon, subukan natin to Astro 18, nagkarga rin ako mga idol ng 200 bar. So siguro bigyan lang natin ng 10 shots or 15 shots. So pwede tayo makabuo ng 3 pellets, tapos kakargaan natin siya. So i-consider na lang natin sa 15 shots, tapos load tayo. So ganoon na lang siguro para at least hindi natin na-reach yung hindi natin naaabot yung malapit sa regulator. So next time makikita na natin kung ilan na yung reg output natin. So kahapon 17 good shots yung nakuha ko dito mga idol sa long range. So ngayon try natin to sa 15 lang para at least meron tayong mga space ng ang tawag nito, meron tayong allowance or clearance or anyways, para kaunti lang yung bawas sa tank natin. Ayun mga idol, so sa may mga katanungan pa dyan, pwede nyo ilagay sa comment section mga idol, at baka pwede natin subukan yan.
So, yung target distance natin dito mga idol na papel, dito natin titingnan yung groupings kung magbabago tayo o hindi. So, 31 yards, simula dito sa upo. Then, meron tayo dito target na 82 yards mga idol, pero ano lang yan, hollow blocks, kalahati ng hollow blocks, nakita ko lang dun eh. So, wala kasi akong target paper. Pero meron din dito tayo sa 87 yards ng lupa siya na pwedeng umusok, just in case na hanapin natin kung at least raya siya kasi mahangin naman, so at least magraya siya. Then yung ating 125 yards mga idol na lupa rin, so titingnan lang natin. So eto mga idol na unit, again hindi po ito competition unit. So etong unit mga idol is for hunting purpose or clinking purpose only. So small game lang ito mga idol. Tara, subukan natin itong Astro muna. Itong Astro naman mga idol, sa mga magtatanong dyan, resize ito. Hindi po ito from the box kasi pag galing sa box, hindi po kasya yung pellet dito sa magazine. So, ito is, ang tawag nito, resize para pumasya po siya sa ating magazine. So, maglalagay ako dito ng sham para siguro, sham na lang siguro para makita na rin natin yung projectile kahit ilang putok sa distance. So, doon na lang siguro sa 87 yards. Then, pwedeng bigyan natin kahit dalawa dun sa anong tawag nito? Dun sa 125 yards. Kung kaya. Kung maganda yung groupings niya, walang problema, bigay natin. Pero pag hindi naman maganda, wag na tayo mag-aksaya ng pellet. So, try natin to. First shot ng ating inayos na bullpup. Then again, meron pa akong isa sa pagbaklas ng barrel or sa mga mayroong ganito tapos baka hindi nyo nagustuhan yung patama. Pero ako, okay naman ako nung from the box eh. So, may napansin ako dito mga idol, pag kahit hindi nyo tuluwagan, tapos pag nakita nyo yung screw or lock, set screw dito sa barrel, medyo maluwag. So, pwede nyo yung higpitan mga idol. So, sa akin, pagbukas ko nito mga idol, maluwag po yung sa taas. Pero okay naman yung patama niya. Try natin kung magbabago tayo or kung anong pwede nyo mai-suggest dito. So, ito, 30 yards, bigyan natin kahit siguro 3 shots lang. Basta makita lang natin na okay yung aking point of impact. 886. Okay, 886. So, yung gamitin nating sound dito na galing. Para naririnig nyo yung ating chrono. Liit ng duck. 877. 891. 888. One more. 891. Okay. So, kita ba? Kita yung groupings, mga idol. Ayan. So, meron tayong putok na isa na tumama dun sa ating point of aim. Then, ang tawag nito? Doon naman siya nagdikit-dikit sa kabila. Pero, hindi naman ito na-tune, kaya mahirap pa. So, hindi na lang siguro ito. Dito na lang siguro sa lupa. Ano yan? Yan, ito na lang. Para at least kita natin yung ano. Yan. So, para at least kita natin yung ating point of impact. Ayan. Okay. First shot. Oh, maglalagay na ako dito ng at least 8 MOA or 10 MOA. Hanap lang tayo dito ng pwede kong maging point of impact. Ito lang siguro na damo. So, nandito sa gitna ng 8 and 12. 800. Okay. So, nasa 12 siya. Tandaan nyo mga idol, nasa 12. Bigyan natin. Doon ulit. 800. Okay. 93. Nasa 12 pa rin. Nag-right lang.
Okay, same. 800. Okay, nag-left. Pero nandun lang siya. So nagraraya lang ako dito. So alam ko wala na akong laman. Pwede ko pang kargahan ng kahit another 4 shots. Doon naman tayo sa tawag nito. Doon naman tayo sa 125. Kahit 4 shots lang. O gawin na natin 5 para kakarga rin naman tayo. So yung mangyayari nito, isang pellet, isang load ng unit. So, isang klase ng pellet, isang load ng unit. So, dito naman tayo sa 125. Asa na? Problema dito kung sumabit eh. So, dito, dial ako dito ng baka 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Try natin itong 13 kung aabot na ito. So, okay. Loaded na ito. Clarity. Ayan. Try natin ito kung aabot na. 125 yards. 800. Okay. 84. Nasa 10. Iusog natin dito sa taas. Itong damo na ito. 800. Okay. 88. Inlet. 800. Okay. 81. 800. Tumama ako. 88. Tumama dun sa dahon ng nyug. Nakita ko eh. 800. 79. Meron pa. 891. So, okay. So, dito sa Astro 18 natin, meron tayong standard deviation of 8, spread ng 18. 5.2 standard deviation. Hindi maganda. So, meron tayong 895, then 877 feet per second average velocity. Ayan, mga idol. So, dito naman siguro tayo sa, subukan natin to 19 grain kasi ito. Try natin tong 19 grain. So, parang wag nang siguro nitong 19 grain. Kakaunti lang ito eh. Tsaka mabigat. Ano to? Sa akin na yan. Ito na lang na JST. Paglaro natin to. Magkano ito? Ito lang na JST. Hindi ko naman ginagamit. Tapos maglo-load tayo ng hangin. Para hindi natin abutin yung mababang velocity. So, 5 shots sa groupings. Tapos 5 shots din sa all out. Ayan ko na. Ayan. Okay. Karga muna tayo. Ayan. So, larga tayo dito sa 30. Try natin. Tingnan natin kung magsi-zero tayo dito, mga idol. Siguro dito na lang ako sa kabila para kung lumagpas eh.
Okay, so mataas ako. Okay. First shot, JST. Oh, hindi bumasa yung chrono. Hindi natin naikabit na. News 10. August. $884. $888. $895. $884. Okay. Medyo ayaw niya. So, habulin ko yung left. So, try natin dito sa malayo. Okay. So, dito natin subukan. So, nasa 10. Siguro ito mga nasa 5 ito kasi mataas naman yung patama natin sa 30. 900. Nasa 6. $888. $895. So, ayun. So, goods naman siya sa 87 yards. So, dito, lagay natin ng 13 ulit. 1 revolution lang. So, ayan. So, try natin to. Ito yung aim natin na dahon, no? 891. Okay. Nasa 8. 882. Okay. 884. Last one. 888. So kung nakikita nyo mga idol, yung drop ng projectile dun mga idol is halos nandun lang sa malayo. May wind naman tayo kaya maganda naman yung drop nya. Pwede naman tayo dun tumama ng lahat. So again, hindi ito naka-tune dito So meron tayo ditong again 18 FPS spread and standard deviation of 5.4 sa JST pellet. So try natin ito H&N, subukan natin. So ito mas maganda itong H&N na pang testing mahal to So ito mga bigay sa atin ito ni Sir Oscar. Ewan ko kung H&N pa ito talaga. Oo, H&N nga. So try natin to patikimin ng H&N. Subukan natin. So magre-reload ulit ako. So counting shots lang naman para lang masubukan natin kung anong mga patama niya. So sa tingin ko naman parang kaunti na lang na kalikot dito makukuha na natin yung magandang patama nito. Kasi kahapon mga idol, nakuha ko talaga ito pumutok ng 7 FPS spread. So ang ganda sana kahapon. Yun nga lang kulang. So isang pellet lang yung sinubukan ko. So Astro 18 lang. Ngayon try natin itong iba't ibang pellet. Yan, tas load ulit. Okay, reset. Okay. So
Ito naman, balik tayo, H&N. Try natin kung alin yung sa ganitong setup. Pero alam ko wala itong kursunadahan. Wala itong mga kursunadahan. Kasi hindi natin ma-set up yung tune nya. Anyways, subukan na rin natin to dito. So H&N Barracuda first shot, 891. pero yung PSP dito trip eh. 895. Hindi nabasa. $898. $898. Siguro sa tingin ko, alam ko kung bakit nagiging ganyan yung ating groupings. Kasi sa hangin mga idol. Okay lang. Okay lang yan. Ito subok lang naman kung ano ang gustong kainin ng pellet ng unit mga idol na pellet. So okay, 87 yards. 4 shots. So lagay ulit natin dito sa mga 10 or 8. Itong itim na ito. Or parang sa 6 na lang. Ito na lang ulit na damo. Itong damong ito lagay natin sa 6. Okay. 900 FPS. 888. 884. 895. Bigyan ko pa ito ng isa. So, pag kalmada o ano, halos kahit kakainin ito, kailangan mo lang dito mga idol, yung magandang panahon. So, lagyan ulit natin ito ng isang ikot. Ayan. Tapos, palinawin natin. Ayan. Subukan natin to. Lagay ulit natin ito sa 6. Itong daw na ito. Ay, hindi pa nakakasa. So, meron pa ako 3 rounds. 893. 886. Naputol pa. 884. Lagyan natin ng kahit 3 pa. Mm. 91. So, lace ako. Pantayin ko lang to. Tapos, dito siya sa right eh. Ayun o. Isa pa. 888. So, ganyan lang siya. Meron lang talaga tayong wind drift. Then, sa halos 2 magazine naman putok natin 15 rounds ito. 15 rounds, 16 FPS spread. Spread. Standard deviation of 5.2. Medyo mataas talaga siya na standard deviation niya. So, ito talagang H&N. Maganda to tumama mga idol. So, kailangan lang talaga dito sa unit siguro kailangan lang dito ng magandang linis o panahon, then i-show natin to. So ito yung isang salarin sa bakit ganyan yung ating labas ng ating putok mga idol. So itong 2 pa pellets, medyo marami-rami ito, kaya pwede natin itong punuin ng 2 magazine. So marami-rami ito, isang lata pa ito eh.
So pwede tayo dito maglagay ng puno. Then kargahan ulit natin yung unit para pantay-pantay sila. Then tingnan ulit natin yung ating hindi ko na-record. So yung ano natin, yung HNN natin is maximum velocity of 900 fps, then low velocity of 884 feet per second. Ayun mga idol. So average velocity of 892. So mataas na rin mga idol para sa ganitong laruan. So may isa pa pala dito. May isa pa. May isa pa. Hindi papasok. Ayan. So last round natin ito, 2 pa pellets. Then after nito mga idol, na mga test natin dito, yung makikita natin dito, palagay ko is yung pagbaklas din, pag-modify natin dun sa ating hammer, then sa ating valves return spring. So yun ang i-modify natin. Yung hammer, tatry natin yun, tapos i-chrono ulit natin ito, titingnan natin kung kaya na natin siya mapa-consistent. Then yung output regulator, titingnan natin kung ilan yung output niya ngayon, kasi sa tingin ko mga idol, pag nag 150 bar ako ng tank, bumababa po yung aking velocity, kaya kinonsider ko na 15 rounds lang mga idol yung pwede kong ibitaw. So hindi ko alam kung yun yung output reg natin, kung yun yung output reg natin masyado pong mataas. So although dati mataas na, binawasan ko pa. So ngayon ganun pa rin yung naabot natin na velocity, na hindi natin nakapantay lang yung hammer natin dito, ganun pa rin yung velocity na nakukuha natin. So baka sobra talagang taas ng ating output reg, kaya mas maganda malagay na natin yung ating medyo matatagal-tagalan yun bago natin may kabit. Depende sa kung sino yung makakausap nating machinist na titira nung gano'n. So ayun, balik tayo dito sa 30. Asan na yung tatata. Balik tayo dito. Ayan. So okay, 2 pa pellets, 18.1 grain. Try natin to. $900. $891. $893. $893. $879. One more. Grabe. $893. So ang ganda niya sa 2 pa pellets. So ang ganda niya sa 2 pa pellets. So yung nakikita ko lang dun mga idol na sayaw is yung wind. So 6 na putok yun mga idol, pero wind lang yung ating pwede nakikita doon. Try natin tong 87 yards. Lagay na natin to sa size. Same target, yung dahon na to. Itong dahon na ito, nakikita kong green. Sa number 6 natin linalagay yan 886. $893. Nagalaw pa. 881. So bigyan pa natin yan ng isa. $884. 87 yards. 2 pa pellets. Laban itong
Tupa PCP. So, match na match talaga sila. So, dito naman, ikutan naman natin ang 1 revolution. So, yung 1 revolution natin dito, mga idol, is 14 MOA. So, okay, dito ulit tayo. So, yung gawin kong point of aim is itong number 6 ulit. Dito na siguro sa baba, itong medyo dark na dahon. So, para kasi pag mag-shift tayo ng right, tatama pa rin tayo sa lupa. Okay. 95. Natamaan nga eh. 881. 893. Okay. Tumama ata yun sa... 893. 893. Ganda ng FPS. 893. 893. Ang putik, ang ganda. Naririnig nyo na ba yan? 881. Ang ganda. So, medyo mataas yung spread ko na 21 FPS then 5.9 STD standard deviation, mga idol. Pero narinig na yun. 1, 2, 3, 4, 5 shots, mga idol, na sunod-sunod na 893. So 5 shots yun, mga idol. Ito. Yan o, yung pang 13 to 17 natin bago tayo nag 881. So eto mga idol na binigay niya, mga idol. So hindi ko lang alam kung alin yung dapat alisin natin just in case. Pero anyways, wag na tayo magano. Yung pinakamababang binigay na velocity is 879 feet per second. Yung pinakamataas niya is 900 feet per second, mga idol. So gusto ko lang tanggalin itong halimbawa yung una, kasi syempre baka bago. Tingnan nga natin kung mag-iba yung ating 16 feet per second yung ating average velocity. How spread. So meron pa akong iisang 179. Try ko lang tanggalin. Tingnan natin kung ano magbabago pag naaalis natin yung web. So meron na lang akong 14 FPS spread, then 5 FPS na standard deviation. So medyo malaki pa pag tinanggal natin yung dalawang putok na yun, mga idol. Pero anyways, kita naman natin, mga idol, yung tupa ubus. So tupa pellets sa tupa PCP bullpup, consider na napaka solid sa kanya. So itong gustong gusto niya sa setup na ito or sa velocity na ito, maganda yung kanyang setup. So hindi ko lang alam, mga idol, once na binago natin yung ating unit, linagyan natin ng counting plenum, tapos habulin natin siguro mga 850 feet per second, or kung kaya natin mag 920, mapapa 920 natin. So 920 tayo. So pero dapat pag mapa 920 natin ito, kaya natin mag maximum velocity ng 950 feet per second. So medyo hindi ko lang alam kung kakayanin pa, kasi marami yan i-upgrade. So marami yang i-upgrade. Lalakay natin yung butas ng transfer port, yung barrel hindi na, yung valve pwedeng lakay natin yun, i-oversize natin yun kung kailangan. Gawin natin siguro baka mga 4mm. So depende pag nakita natin yan. Then, pero sisimulan muna natin siya sa pagpalit ng hammer and valve spring. So wala muna tayong aayusin sa mga butas niyan. So sa lahat ng butas nito, wala tayong babaguhin diyan. Yung babaguhin lang natin dito is ito, lalagyan natin siya ng gauge. That's extra plenum. Then lalakasan din natin yung ating hammer, or possible kung may spring tayong available, lambutan natin ng sobra yung ating valve. So kayang-kaya yan. Pero ito kasi stainless yung kanyang valve, kaya hindi ko alam kung kaya siya ng palambutan. So kung hindi natin kaya palambutan, kung sisingaw siya pag pinalambutan natin, so kargahan natin ng medyo malakas-lakas na hammer screw. So
or saktong haba lang na hammer spring. Ayun. So, saktong haba na hammer spring, pwede natin ikarga dyan mga idol. Anyway, sa mga nanonood at sumusuporta dito sa ating content ng ating Tupa PCP Bullpup. So, hopefully, nakita nyo dito kung alin yung gusto nyong pellet. So, yung Tupa pellets, mag-ipon na kayo sa lahat ng may Tupa Bullpup dyan. Pero kahapon, goods naman po yung aking Astro 18 throughout the distance mga idol. So, hindi ko lang alam kung bakit, kung ano yung nagbago sa kanya. Pero kailangan ko lang siguro linisan yung barrel. Pero kahapon mga idol is goods na goods naman yung ating Astro 18 mga idol. So, no doubt kung hunting purpose, drinking purpose, Astro 18 na sort ay resize lang kahit hindi na sorted, pwede na. Nagkaroon lang ako kahapon ng 3 grouping. So ito yun. Sige lang. Hanapin natin ito. Nandito yan mga idol. So ayan. So ito yung groupings natin mga idol ng Astro 18. So yan mga idol, 9 shots yan. So yung dalawa sa taas, dalawa din sa right side, then yung 5 mga idol yan na nagkukumpul-kumpulan yan. So yan na nagkumpul-kumpulan malapit sa point of aim. Yan yung 5. Ito naman mga idol yung pag zero natin ng Astro 18. Ayan. So halos yung groupings talaga mga idol is raya-raya. Pero ganito yung situation kahapon. Maahangin, malakas yung hangin. Anyways, sa mga meron ito unit mga idol, so bago nyo galawin yung inyong laruan mga idol, make sure na kompleto yung gamit nyo and kompleto yung knowledge nyo mga idol regarding sa system. So ako nagtatanong din ako kay Sir RJ Sniper. So sa mga interested po magkalikot or eksperimento na baguhin yung kanilang setup, magtanong po kayo kay Sir RJ Sniper. So mabait naman si Sir RJ mga idol para tulungan kayo mga idol ng paano nyo pagagandahin yung unit nyo. So actually eto mga idol, wag nyo asahan na pellet to pellet. So wag kayong iisip sa mura ng sa halaga nito mga idol, wag nyo nang isipin yun. So yung mapapasok mo lang sa piso ito is napaka solid na. So ganun lang mga idol, ganun lang yung babaan nyo yung pagtingin nyo sa standard ng ganyan mga idol. So ito very compact, very handy, easy to carry, lightweight nga mga idol, lightweight. Maliit yung kanyang air reservoir, inline regulated. So sa halagang 23,650, goods na yan. So pag humingi ka pa ng magwa 1 hole yan, huwag ka nang managinip. Ayan mga idol, maraming salamat sa inyo panonood. Hanggang dito lang. Take care. God bless.